Lumabas ka na, baka makahalata sila. Taboy niya sa babae. Makapagpalabas naman to, matapos mo akong gamitin labas agad? Iwasan muna natin yung chismis. Tumayo ito saka nagmarcha palabas na nakangiti. Ngiting tagumpay. Hindi malaman ni Enzo kung kanino siya nagkakamali ngayon. Parang namamangka na siya sa dalawang ilog. Napapagod na siya sa ganitong klase ng setup. Natatakot siyang iwanan ni Bianca dahil baka magpakamatay ito. Baka siya pa ang masisi sa kung anong gagawin nito sa sarili. Kailangan naman siya ni Alexandra, lalo na ngayong mga pagkakataon. Alam ni Enzo na mahirap ang pinagdadaanan ng asawa niya. Napatingin siya sa relo sa kanyang braso, 4:00 na. Minabuti niyang lumabas at umakyat sa penthouse. Doon muna siya mag-iisip hanggang mamaya. Kailangan na niyang timbangin ang sariling damdamin. Baka sa huli, silang tatlo ang masaktan. Kumusta ka na? Wala na si Enzo sa mood magtrabaho. Nahihiya na siya sa mga ginagawa niya. Tinawagan niya sa Alexandra. Okay naman ako. Ikaw, pauwi ka na ba? Honey, hindi muna ako uuwi. Nasa penthouse ako ngayon. Kailangan kasi laging maagang pasok sa may OT. Alam mo namang ikaw lang maaasahan ko. Hanggang hindi ka pa okay, ako na lang muna magtatrabaho. Pasensya ka na ha? Sorry talaga. Umiyak ito. Umiiyak ka ba? Ano ka ba? Okay lang ako. Sagot ni Enzo sa asawa. Napaluharin siya dahil parang pinagtaksilan niya to. Nahawa kasi ako sa'yo. Basta, magiging okay din ako. Sige, magpahinga ka na muna. Bye. Bye. Naputol na ang call nilang dalawa. Nahiga na lang si Enzo. Tumunog ang phone niya. Si Bianca. Nasaan ka? Tanong ng babae. Umuwi na, bakit? Wala naman. Nabitin kasi ako kanina. Baka pwedeng masama kasing pakiramdam ko. At umarte si Enzo na parang inuubo. Pasensya ka na. O sige, get well soon na lang. Nagpaalam na ito sa kanya. Buti na lang at hindi na nito alam na may tirahan siya sa taas. Noon kasi, ang alam nito ay function hall ang penthouse. Nahihirapan siya mag-isip kung paano niya haharapin ang asawa. Parang mahiya factor na kasi siya sa sarili. Wala nang pumapasok sa isipan ni Enzo, kundi ang konsensya niya. Paano niya naaatim gawin ang mga ganitong bagay? Mahalaga sa kanya sa Alexandra. Hindi lang dahil sa may kailangan siya dito. Ngunit dahil may spot talaga to sa puso niya. Si Bianca naman, ang pakiramdam ni Enzo ay responsibilidad niya ito. Kung ano ang pinagdaanan nito nagdahil lamang sa kanya. Masasaktan ito kapag lumayo siya. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Pumunta siya sa minibar counter niya, saka uminom ng alak. Kailangan niya ito para makatulog. Nilango niya ang sarili hanggang dalawin na lang siya ng antok. Alam ni Bianca na hindi pa umuwi si Enzo. Nakita niya pa ang sasakyan nito sa parking lot. Wala siyang ibang maisip na lugar na pupuntahan ng lalaki. Wala ito sa opisina nito at ayon sa mga naroroon, wala na itong ibang mapupuntahan pa. Hindi kaya nagtaksi siya? Tanong niya sa sarili. Naghintay pa siya ng 2 oras sa parking lot na yon. Walang Enzo na sumulpot o kahit anino man lang nito. Hindi niya napansin, humaba na ang leeg niya kakasilip sa mga dadaan nito. Sa lahat na pwedeng panggalingan, hindi talaga to lumabas. Minabuti na lang ni Bianca na umuwi ng bahay. Inabot na siya ng 9:00 ng gabi. Napansin niya ang sasakyan ng ama sa labas. Ibig sabihin nakauwi na ito. Napailing na naman siya. 1 linggo tong nawala dahil sa business trip nito. Kasama si Richmond. Baka mamaya kung ano na naman ang gawin na matandang to sa kanya. Pagpasok niya sa kabahayan, malinis dito. Kumuha siya ng prutas sa ref at kinain. Naupo naman siya at in-enjoy ang ubas. Uminom siya ng tubig bago tuluyang umakyat sa kanyang kwarto. Naligo muna siya. Ang lagaslas ng tubig ang nagmumula sa kanyang shower ang nag-alis ng frustration sa kanyang nadarama. Ang nangyari sa pagitan nila ni Enzo kanina ay masyadong mabilis. Nabitin siya.
Biglang bumukas ang pinto ng kanyang banyo. Gulat na gulat siya. Daddy, bakit po kayo nanggugulat? Hawak niya ang kanyang dibdib na malakas ang tibok. Kanina pa kita hinihintay. Hindi mo naman lang ako tinawagan? Naghubad ito ng saplot sa katawan. Sabay tayong maligo. Baka hindi po tayo matapos kung magkasabay tayo. Nag-aalala niyang sagot dito. Grabe ka naman. Matatapos tayo. Matagal nga lang. At doon, kung ano-ano na naman ang ginawa nito sa kanya sa loob ng 2 oras. Sabik na sabik ito dahil hindi sila nagkasama sa loob ng 1 linggo. Marami na naman tong bagong style na sa edad nito ay hindi aakalaing ganun pa to ka-active. Minsan, nagsisisi si Bianca na pinatulan niya ito, pero madalas ay hindi, lalo na kung napapaligaya siya ng matanda. Napapaligaya nito ang buo ng siya. 1 linggo na, magmula nung hindi umuwi ng bahay ang asawa niya. Ikinalungkot yun na Alexandra. Ngunit naisip na lang niya na baka pinipigilan lang nito ang sarili, kaya hindi to umuuwi. Alam ni Enzo na hindi niya pa kayang ibigay ang responsibilidad niya dito. Nagtatawagan naman sila through video call. Ipinapakita pa nito sa kanyang hitsura ng penthouse. Maganda na nga yun, hindi na mukhang function hall. Maganda ang kulay na puti at brown na liner. Namimiss niya rin naman ito. Sobra. Kaya minabuti ni Alexandra na sorpresahin na lang to. Nagulat pa ang mga biyanan niya na makita siyang bihis na bihis. Saan ka pupunta, Alexandra? Sinalubong siya ni Mama Telma na nakasuot ng pangsakan ng damit. Papasok na po ako, Mami. Kailangan ko na pong tulungan sa Enzo. Sagot na Alexandra dito. Okay ka na ba, Iha? Tanong ni Florence. Ipapahatid ba kita sa driver? Naku, hindi na po. Kaya ko naman po mag-drive. Nginitian niya ang mga ito. Ipagbabalot ko po sana ng pagkain sa Enzo. O sige, kumain ka na't aayusin kong pagkain dadalhin mo. Alam ba ni Enzo na pupunta ka doon? Hindi po. So surpresahin ko lang po siya. Florence, kumuha ka naman honey ng mga harvest nating grapes. Marami na doon sa may basket. Tsaka yung strawberry. Okay, honey. Sagot ng biyanan. Naku, sigurado matutuwa sa Enzo kapag nakita ka. O sige, doon muna ako sa kusina. Gigisingin ko ba si Daddy para makapagpaalam ka? Wag na po, Mami. Okay lang po. Pakisabi na lang po mamaya na umalis na ako. O sige, kumain ka lang dyan. Iniwan na siya ng kanyang biyanan. Ilang linggo din sa Alexandra na nagmumukmok. Panahon na siguro para bumangon at ayusin ang sarili. Naisip niya na kahit anong gawin niya, hindi na niya may babalik ang 3 ng taong pinakamamahal niya. Hindi naman siguro magagalit ang mga ito kung sakaling magiging masaya na siya at tanggapin na lang ang pagkawala ng mga ito. Kailangan niyang ituloy ang buhay. Baka mapabayaan niya ang lahat. Ngayon pang nagtapat sa Enzo sa kanya na gusto siya ng lalaki. May nakikita siyang pag-asa para sa kanila. Kaya dapat lang napaglaanan niya to ng oras upang hindi na muling bumaling kay Bianca ang paningin nito. Ma'am, good morning po. Bati ng mga nadadaanan niya sa labas. Mabuti po't nakabalik na po kayo. Kailangan na nating magtrabaho. Marami ng pending na gawain eh. Dumiretso sa Alexandra sa opisina nila. Naroon si Bianca na nakaupo sa lamesa ni Enzo. Tumigil siya saglit. Napatayo si Enzo pagdating niya. Alexandra, okay ka na ba? Sinalubong siya ng asawa. Ngunit iniwasan niya to. Yes, okay lang ako. Ikaw, mukhang okay kayong dalawa ah. Don't worry, Alexandra. I took care of him. And of course, kasi boyfriend ko siya. Sabagay. Oh, enjoy kayo. Huwag niyo na akong pansinin dito. Magtatrabaho lang ako. Sabi ni Alexandra sa dalawa. Enzo, babe, ano nga ba yung pinag-uusapan natin? Hinila ni Bianca si Enzo palayo sa kanya at pinipilit magkwento. Mamaya na, magtatrabaho na rin muna ako para matapos na agad. Halata ni Alexandra sa tinig ni Enzo na nag-aalala to sa pagdating niya. Okay, lalabas na muna ako.
Anyway, welcome back Alexandra. Paalam ni Bianca sa kanya. Ninitian lamang niya ang babae at hindi na nagsalita pa. Paglabas nito, ramdam niyang hindi mapakali sa Enzo. May ipinadala nga palang pagkain ng mami mo sa'yo. Inabot niya ang paper bag dito. Salamat. Kinuha nito ang paper bag sa kanya. Alexandra, I miss you. Mukha namang hindi. Huwag na tayo maglokohan dito. Dalawa lang naman tayo. Yung nakita mo kanina, nag-uusap lang kami ni Bianca. Wala naman akong pakaalam kung ano ginagawa nyo. Pero sana, wag naman dito. At baka may ibang makakita sa inyo. Kaya pala hindi ka umuuwi. Nag-i-enjoy ka pala talaga dito. Pero okay lang naman sa akin. At least alam ko na nagsinungaling ka. Anong ipinagsinungaling ko sa'yo? Wika ni Enzo. Wala. Saka wag mo na lang kong kausapin. Marami akong gagawin. Hindi na siya sinagot ni Enzo. Pero ramdam ni Alexandra na nakatingin to sa kanya. Hindi lang siguro siya malapitan dahil bad trip na siya. Nagtrabaho na lang sa Alexandra ng umagang iyon. Pagsapit ng tanghali, dumating na naman si Bianca doon ng pakendeng-kendeng na animoy bibe. Baby, dala kong foods. Sabi nito. Nako, I forgot Alexandra was here. Maarte pang sabi nito sa kanya. Sa cafeteria na lang tayo kumain para hindi na Alexandra hinayaang makasingit sa Enzo. Tumayo na siya at nagmarcha palabas. Mainit ang mga mata niya sa dalawang iyon. Pagdating niya sa cafeteria, wala masyadong tao. Nag-order na siya ng kakainin niya. Tumunog ang phone niya. Si Enzo yun. Hindi na siya nag-abalang sagutin pa. Nagmamadali siyang kumain saka lumabas para mag-coffee. 1 oras din ang break time nila. Pagbalik niya sa office, si Enzo na lang ang naroroon. Nakaupo lang ito sa swivel chair na waring nag-iisip. Alexandra, can we talk? Tanong ni Enzo sa kanya. No. Maiksi niyang sagot sa lalaki. Please, spare me a minute to. Kinabit na Alexandra ang iPads niya sa tenga, saka nagpatugtog na malakas. Hindi na niya pakikinggan ang lalaking sinungaling na to. Sobrang busy siya dahil na-approve din ng araw na yon ng isang proposal. Masaya na rin siya kahit papaano. Hindi na niya namalayan ang pagtakbo ng oras. Nawala ang lalaki sa kabilang lamesa. Malamang, nakibiyan ka na naman to. Mag-early out siya. Pupunta muna siya kay Jenzel at maglalabas ng sama ng loob. Inayos na Alexandra ang kanyang mga gamit. Sinigurado niyang wala siyang maiiwan. Bit-bit na niya ang bag. Tatawagan na lang niya ang kanyang mga biyanan para magpaalam. At nang hindi naman mag-alala ang mga ito, kailangan na niyang ihanda ang sarili. Isa sa mga araw na ito, baka maging single na lang siya bigla. Sumakay na siya ng elevator patungo sa kanyang kotse na nasa parking area. Pagsakay niya, hindi pa niya nabubuksan ang makina, nakita niyang dumaan si Bianca at Enzo na may dalang milk tea. Harap-harapan talaga? Yamot na yamot sa Alexandra na sabi. Nag-aalala si Enzo sa inaasal na Alexandra. Alam niyang mali ang ginagawa niya, ngunit hindi naman niya maitaboy si Bianca. Baka mamaya, magpakamatay na naman ito. Babe, kumain ka na. Alok ni Bianca sa kanya. Sige, kumain ka lang. Sagot ni Enzo. Dumating lang sa Alexandra parang natataranta ka. Bakit? Baka malaman ni Lolong tungkol sa'yo. Pagsisinungaling ni Enzo sa babae. Sinubukan na niyang tawagan sa Alexandra kanina, subalit hindi ito sumagot. Pagtunog ng phone niya, akala ni Enzo sa Alexandra, isa pala nilang kliyente. Yes sir, tanong niya dito. Oh, sir sige po, pupuntahan ko po kayo. Walking distance lang po yan. Okay po. Sa kanya ibinaba ang tawag nito. Sino yon? Tanong ni Bianca. Sasama ko. Si Sir Alano. Nandyan siya sa hotel sa malapit sa Western U. Pupuntahan ko lang. Kinuha ni Enzo ang coat saka nagmamadaling lumabas. Hindi pwede. Kilala nun ng asawa ko, ano ka ba? Sabihin mo sekretary mo ko. Alam ng lahat na ex kita. Sino maniniwalang sekretary lang kita? Teka,
Paano tong food? Baka doon na lang ako kumain. In-invite ako ni sir. Okay. Sagot ng babae. Dumaan si Enzo ng cafeteria pero wala sa Alexandra doon. Aayain sana niya to. Wala doon ang asawa. Lumabas siya para hanapin ito, ngunit hindi niya matagpuan. Nakakahiya kay Mr. Alano kung hindi siya makakarating kaagad. Hindi ni Enzo napansin ng asawang nakatalikod papasok naman ng building. Naglakad na siya patungo sa hotel kung saan siya hinihintay ni Mr. Alano. Mabilis ang naging usapan nila ng baklang kliyente. Alam ni Enzo na nais lang nitong makita siya, kaya ito nakipagtagpo sa hotel. Wala rin itong kasamang iba. Akala ko kasama mong asawa mo, iho. Tanong nito sa kanya. May pinuntahan lang po siya dito, kaya po hindi nakasama. Pagdadahilan ni Enzo. Anyway, maganda ang construction ng building na ipinapagawa ko. Salamat sa team nyo. Salamat po't nagustuhan nyo. Masatan niyang sagot. Kilalang mayaman ang matandang ito, kaya alam ni Enzo na magandang pandagdag sa portfolio ng company nilang ipinapagawa nitong building. Maraming kilalang celebrities at negosyante si Mr. Alano. Alam niyang marami itong kakilalang maeengganyo na sa kanila magpagawa at magpa-design ng mga bahay at building. Isa pa sa pinakamaganda nilang nagawa ay ang subdivision na pagmamay-ari nila, kaya lalo silang nakilala sa ganitong larangan. Ang mga magulang niya ay nakontento na lang sa simpleng buhay pagsasaka, kaya sila na Alexandra ang nagtataguyod ng negosyo ng pamilya. Pagkatapos makipag-usap ng medyo matagal, nagpaalam na si Enzo dito. Paglabas niya, nakaabang niya si Bianca sa may pintuan ng hotel. Anong ginagawa mo dito? Humawak ito sa braso niya. Kanina pa ako dito. Ang tagal mo naman. Bibili kasi ako ng milk tea. Ibili na rin natin sa Alexandra. O sige, halika na. Dapat nag-message ka na lang para hindi ka na lumabas. Gusto ko lang namang makasama ka. Yun lang naman. Napabuntong hininga na lang sa Enzo. Tara na, bili na tayo at medyo hapon na. Subalit pagdating nila sa opisina, wala na doon sa Alexandra. Pati mga gamit nito wala na din. Mukhang umuwi ng asawa niya. Wala na siya? Wika ni Bianca. Sayang naman, binilipan naman natin siya ng milk tea. Hindi man lang ba nagpaalam sa'yo? Hindi. Malungkot ni Enzo na tugon. Napakunot ang noo ni Bianca. Bakit masyado kang affected? Sinabi ko sa'yo na hindi, diba? Dahil nga kay... May relasyon ba talaga kayo? Tanong ni Bianca sa kanya. Hindi si Enzo nagsalita. So, totoo palang hinala ko tungkol sa inyong dalawa. Paano ako? Ako, Enzo. Ako ang labis na sasaktan sa mga ginagawa mo. Umiiyak na sabi ni Bianca. Hindi ko akalain sa lahat ng sakripisyo ko para sa'yo. Makukuha mo pa akong lokohin? Kulang pa ba? Ha? Kulang pa ba? Hindi ko mapipigilan ang damdamin ko, Bianca. Pasensya ka na kung hinayaan ko mahulog ako kay Alexandra. Mahal ko siya. Paano ako? Sana man lang hinayaan mong pumili ng patas ang puso mo. At sana noong nagdesisyon kang ipagpalit ako, may laban lamang ako kahit konti sa'yo. Minamahal kita, Enzo. Alam mo yan. Ikaw yung buhay ko. Bianca, please. Huwag mo naman sanang hayaang mawasak ang buhay mo nang dahil sa akin. Baka talagang pagkakataong to ay hindi para sa atin. Ngumiti si Bianca ng mapait. Okay. Kung talagang siya ang gusto mo, baka hindi ka talaga para sa akin. Pero hayaan mo makausap ko sa Alexandra para maipaubayan na kita kahit sa kanya. Lumuluha nito ang sabi. Salamat. Niyakap niya ito. Alam kong nauunawaan mo ko. Alam ko, Bianca. Alam ko. Maaari ba kitang halikan kahit sa huling pagkakataon man lang? Oo naman. Hinalikan niya ito sa mga labi. Akala mo siguro, papayag akong basta magpatalo na lang ng basta-basta sa'yo, Alexandra.
No way. Akin lang si Enzo. Akin lang siya. Sabi ni Bianca sa isipan. Pinindot niya ang kamera ng kanyang relo. Kinuhanan niya ng picture ang ginagawa nila ni Enzo. Salamat Bianca. Salamat. Hinawakan pa siya ni Enzo sa mga pisngi. Paglabas ni Bianca ng opisina nito, tinawagan niya sa Alexandra. Bakit? Kailangan natin mag-usap, Alexandra. Tapusin na natin ang lahat. Okay, saan? Sinabi niya ang lugar. Sa Western U, kung saan nakipagkita si Enzo kay Mr. Alano. Walang sino man ang maaaring manapak sa kanya. Handa siyang pumatay para sa sarili. Itinalak na niya sa sarili niya na kanya lang sa Enzo. Isa pa, magagalit sa kanya ang daddy niya. Baka sabihin pa noon na wala man lang siyang silbi dahil sa Enzo lang hindi niya pa makuha. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana po ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. Keep safe everyone!